Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, the topic is about immigration requirements for balik manggagawa or returning OFW. Guys, kung kayo po ay isang overseas Filipino worker and then nagbakasyon po kayo sa Pilipinas, pagbalik nyo po sa ibang bansa kung saan kayo magtatrabaho, ito po yung latest list of requirements na hahanapin po sa inyo ng immigration officer. Kayo po ay masasabing isang returning OFW kung kayo po ay kasama sa category na to. Work on leave. So, ibig sabihin po nito, a worker who is on vacation or on leave from employment. So, nagbakasyon lang kayo guys sa Pilipinas. So, pinayagan kayo ng employer nyo sa ibang bansa para makapagbakasyon sa Pilipinas ng mga ilang araw, ng mga ilang buwan. But then, babalik po kayo sa ibang bansa, or active pa po or hindi pa po expired ang inyong working contract. Pangalawa guys is yung rehire OFW. A worker who was rehired by the same employer after finishing his or her contract and who is returning to the same employer regardless of a change in job site. So, ibig sabihin nito guys, nag-expired na yung una mong kontrata but nag-renew ka po ng kontrata sa dati mong employer. So, for example, yung 2 years mong contract sa employer mo, nag-expired na siya and then umuwi ka ng Pilipinas, ni-renew po siya ng employer mo kaya nagkaroon ka ulit ng active work contract and at the same time, nagkaroon ka ng active working visa again. Pangatlo guys is yung Philippine Overseas Labor Office or yung tinatawag in short na POLO, registered worker. So, a returning worker whose employment contract was not processed with a POEA but was subsequently verified and registered with the POLO in the job site and who is returning to the same employer either as a worker on leave or rehire. Ito na yung latest requirements na dapat nyong ihanda. By the way guys, if you are an OFW, konti lang po. 4 lang ang requirements na hihingin sa'yo ng immigration. Guys, 4 lang. Wala nang iba. Unless po meron red flag or makitang immigration officer na katakataka sa mga documents mo. Ito guys, ang advantage ng OFW compare po sa ibang mga biyahero. So guys, yung mga ordinary passenger, sila po mostly ang nakakaranas ng mga offloading scenario na nakakatrauma po. But if you are an OFW and you have this 4 requirements, then less po ang chance na ma-offload po kayo. So, unang-una dyan is yung passport. Dapat yung passport hindi pa siya mag-expire. Pangalawa is valid working visa. And for those OFW po na nag-renew ng kanilang passport, and then yung inyo pong valid working visa is nasa old passport nyo po, then kailangan nyo pong dalhin ang inyong old passport. Guys, sa mga OFW po, huwag nyo pong itatapon ang inyong old passport. Kahit hindi man po OFW, please guys. Kasi for visa application pa lang, naghahanap po sila ng old passport record. So, meron akong isa guys, client na in-assist sa application form. Kailangan i-enter yung old passport details. Ayun, tinapon niya, hindi matapos-tapos yung kanyang application. But by the way guys, kahit po sa immigration, hinahanap po minsan ang old passport with expired mga working visa. Kahit expired na yan guys, kapag itong si immigration officer is mabusisi siya, hinahanap yan guys. And ang pangatlo is airlines, seacraft, travel tickets. Kapag ikaw ay returning OFW, isa lang na flight ticket guys, papunta lang sa bansa kung saan ka nagtatrabaho. You don't need to provide two-way ticket or yung ticket mo na pabalik ng Pilipinas. Pang-apat guys is ang inyong overseas employment certificate issued by POLO or by POEA. So, kapag ikaw po ay isang returning OFW,
kapag wala ka pong overseas employment certificate, kahit nasa airport ka na, hindi ka po papayagan ng immigration na lumabas ng bansa. Ganito po ka-importante ang Overseas Employment Certificate ng mga OFW. Kapag ikaw ay direct hire, yung mga tinatawag po na nag-cross country, hindi dumaan po ng POLO or POAA, please, huwag kayong uuwi ng Pilipinas kasi matatrap po kayo. Guys, I will share this to you. So, meron po akong kilala. And then, nag-tourist visa po siya sa Dubai. And doon pa sa Dubai, naganap siya guys ng trabaho. And habang nasa Dubai siya guys, hindi niya po inasikaso na magpa-register po sa POLO or sa POEA na siya ay nakapaghanap ng trabaho or siya ay naging isa ng OFW sa ibang bansa, ni hindi po siya nag-report sa Philippine Embassy doon sa Dubai para sabihin or i-verify yung kanyang contract. And nagkaroon po siya ng visa kasi yung employer niya sa Dubai, kinunan siya ng working visa at nagkaroon siya ng visa. Ito na guys, umuwi siya ng Pilipinas kasi magbabakasyon siya. And meron po siyang active working visa sa kanyang passport. Pabalik na siya ng Dubai, in-offload po siya ng immigration kasi wala siyang may pakitang overseas employment certificate. And then, ang ginawa niya guys, pumunta po siya ng POLO. Ayan, kasi direct hire siya. POLO, ang sabi po ng POLO, wala siyang record as isang OFW, so kaya hindi siya mabibigyan ng Overseas Employment Certificate. So, sinermonan siya ng POLO, ng employee doon sa POLO kung bakit hindi niya inasikaso while she is in Dubai. Na doon po sa Dubai, meron po doon branch ang Philippine government natin para mag-asikaso po ng mga ganito na case ng mga Filipino na nakapaghanap po ng trabaho doon. At the end guys, na-stuck po siya sa Pilipinas, hindi po siya makabalik ng Dubai, ng UEA. And ang masaklap dito guys, kasi nga itong Overseas Employment Certificate ay talagang kailangan. Ngayon, inaasikaso niya. And ang dami niya guys, ngayon concern sa kanyang employer. Kailangan niyang humingi ng working contract, kailangan i-verify sa embassy. Hanggang ngayon guys, nasa Pilipinas pa siya. So, I hope maging lesson to para sa mga Filipino po na nagko-cross country or may mga direct hire employer. Please register yourself in OWA or kahit saan man pong government offices na concern po sa mga OFW. Kasi without registration guys, even though you have working visa, kapag wala kang overseas employment certificate, umuwi ka ng Pilipinas, hindi ka po makakalabas or makakabalik ng ibang bansa. Mga wala pa dyan na mga OFW na walang overseas employment certificate, sana napanood nyo to at sana guys, maasikaso nyo na po. That is for today's vlog. If you have further inquiries, sulat nyo lang po yung question nyo dyan sa comment section. The information that I am sharing to you is based from Memorandum Circular number 036. Ito po yung guidelines ng immigration. Nagkaroon po ako ng copy nito because I emailed immigration. Ito siya guys, overseas Filipino worker, balik manggagawa, returning OFW, and ito yung mga guidelines niya. And ito po yung list of requirements na na-share ko na po sa inyo in today's vlog. Thank you for watching and see you in my next vlog.